Isang mapagpalang araw uli mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Salamat po at makapagpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pinakaimportante po sa isang gawain ng ating Panginoong Diyos is that we need to have the right Bible. Okay? At yan po ay patungkol sa King James Bible. Previously ay pinag-aralan natin kung ano po yung pinopromote ng new versions at malinaw po sa ating pag-aaral na yung mga new Bibles na ito ay talagang galing po sa Alexandria, Egypt, Alexandrian manuscript and Roman manuscript. No? Because ang kanilang pinopromote ay yung mga pagan teaching na hindi naman tinuturo ng salita ng Diyos. So today we're going to learn about another subject. It promotes the wickedness and lies. Yun po ang katotohanan. New version promotes wickedness and lies. At yan po ay ating patutunayan. Kung bakit po nagkakaganito ang buhay ng tao sa mundong ito, it is because yung salita ng Diyos mismo has been corrupted. Okay? Nasira na po yung katotohanan ng salita ng Diyos. So we're going to learn that. Changing of God's word will change God's people. And I agree fully 100%. Kaya napaka-importante po, tandaan ninyo, when God inspired His words, hindi niya po in-inspired, He did not inspire the message nor the thoughts. The Lord inspired every word of God. Okay? Si Daniel, nang sinulat niya yung Book of Daniel, ang sabi ni Daniel, he cannot understand kung ano ang kanyang sinusulat, hindi niya maintindihan, mga kapatid sa Panginoon. So, paano niya nasulat yung Book of Daniel kung hindi niya naiintindihan ang kanyang sinusulat? Well, God has to dictate to Daniel every word of God. Kaya po, every word of God is pure. The words of the Lord are pure words, and I believe that 100%. So if you change God's word, it will change God's people. Okay? Now, ang isang magandang kahoy po, a good tree will only produce good fruit. Di po ba? Yan po ay turo ng salita ng Diyos. Sabi pa nga ng salita ng Diyos, and by their fruits you shall know them. Thus, pag corrupt po yung tree, a corrupted tree will surely produce corrupt fruits. Di po ba, mga kaibigan at kapatid at manggagawa sa Panginoon? Jeremiah 23:29-32, sabi po ng salita ng Diyos doon, I am against the prophets that steal my words. Ay nako, may nagnanakaw pala ng mga salita ng Diyos. Ha? So anong mangyayari doon? And cause my people to error. Dahil po, nabawasan na, nadagdagan ng salita ng Diyos, at na-change na po yung salita ng Diyos, na mayroon po tayong warning sa Bible, not to add, not to subtract, and change God's word. Yet, mayroon po tayong mga prophets, mga so-called pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang salita that steal God's words. So, dahil doon, it caused God's people to error by their lies. Okay? So, ito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos. Hindi po yan aking salita. So, nung ang ating Panginoong Jesus ay dumating, kanya pong ni-reveal ang darkness, ang kalukuhan, ang kasinungalingan ng mga manunulat, ng mga translators, okay? Sa kanyang sinabi by saying sa Mateo 5:20, except our righteousness shall exceed the righteousness of the scribe. Ano po yung scribe? Writers. You shall in no case, enter into the kingdom of heaven. Sabi pa nga ni Jesus sa Mateo 23, verse 3, the scribe do not ye after their words. Huwag niyong sundin yung mga sinasabi ng mga scribes na ito, itong mga scholars na ito na nagkukunwari, na nag-aaral ng salita ng Diyos, but they are not really studying their book, mga kapatid. So yun ang nangyayari ngayon. Yung mga new versions, like for example, ang NIV, is around 30,000 words na kulang if you compare that to the King James Bible. A new version contradict each others.
at marami pong pagkakamali. Sa mga versions na ito, instead na si David ang pumatay kay Goliath, sa kanilang sulat dahil winala nila yung the brother of, no? Hindi nila nilagay. Tuloy, pag binasa mo yung 2 Samuel, ay parang si El-Hadad ang pumatay sa kay Goliath. Hindi po, ang pinatay niya po yung brother ni Goliath. Alam niyo, alam ng mga Sunday school teachers natin yan, kahit na yung mga hindi believers, they know that David killed Goliath. How come nung 1992, ako po'y naging pastor na, hanggang ngayon, hindi pa rin nakukorek yan sa mga new versions? See? Something is wrong, mga kapatid at kaibigan. So after 2,000 years, the scribes still sustain their sinful momentum. Totoo po. Kasi pag tiningnan mo yung new version, yung corruption nila, Colossians 1:14, na wala po yung blood, they have already enough time to correct their errors. Pero hindi nila ginawa, mga kapatid. Kaya itong dalawang scholar na ito, si Dr. Hort at saka si Westcott, mayroon po silang Greek text, Westcott and Hort, na itong dalawa na to, later on, we were going to learn, na puro po ito yung mga unsaved, hindi po ito sila totoong mga believers. Ang sabi niya ho, fighting and dancing, I hope the church of the future will foster. Tingnan nyo, 1800, 1900. Tapos, nag-predict si Dr. Hort na sinasamba ng mga scholar na ito dahil sa kanilang Greek text. Sabi niya, yung pag-aaway at dancing, niya, I hope the church of the future will foster. Mukhang nagkatotoo yung prediction. Wala nang ginawa yung body of Christ ngayon, kundi magdebate ng magdebate, away ng away. And then sa loob ng church ngayon ay parang diskuhan na. Si Westcott naman, ito pong sabi ni Dr. Westcott, there was a time when it was usual to draw a sharp line between religious and worldly things. May panahon na talagang alam mo na ito'y religious, ito'y worldly. Sabi niya, that time has happily gone by. But sinasabi niya, wala na, pareho na lang yung worldliness at saka yung religious affairs. And sabi niya, happily gone by. Yan po. So sabi po ni Apostle Paul, this know that in the last days, men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, so on and so forth, unholy, without natural affection, fierce, despisers of those that are good, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Yan po'y prediction ng King James Bible na sana ay mangyari ayon dito sa mga corrupters ng salita ng Diyos. 1 Timothy 4:12, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, speaking lies. So anong nangyayari ngayon? Hanggang ngayon, nakakabasa pa rin ako at nakakarinig sa mga pastor na flat daw yung earth. Nung sinabi ko na by God's grace na hindi po flat ang earth, sabi ni Isaiah chapter 40 na yung earth na ay umuupo ang Diyos sa circle of the earth. Circle daw yung earth. Ang sabi niya, hindi tulad yan ng parang coins na piso na circle pero flat. Alam niyo kung hindi pa sana nakaabot ng buwan, ng moon, ang mga scientists at nagkaroon ng selfie dito sa earth natin, na ito po'y bilog, ay malamang may maniniwala pa sa ganong kalukuhan. Yun po ang problema, mga kaibigan. Sa last days na ito, marami pong unbelievers at ang gusto na lang ay magkaroon ng parang unique na teaching. Hanggang ngayon ay marami pa rin nagtuturo ng soul sleep, na kahit na nag-claim na mga Bible believers sila King James, hindi naman sila tunay na King James Bible believer. Kasi pag tinanong mo yung mga verses na nag-promote ng soul sleep, pati yung mga apocrypha ginagamit na nila, mga kaibigan at kapatid. So we better stick to the truth. Okay, hanggang dito lang muna ngayon ang ating pag-aaral. Sana po ay magiging